Simula nga po mga idol nang magtamo ng ACL injury si Kyrie Irving last season, naging questionable nga bigla ang future nito sa Dallas Mavericks since maaari nga talagang mabago nito ang kanyang karir. Pero sa kabila ng mga yan, nakapag-decide pa rin si Irving na pumirma sa Mavericks ng 3-year contract extension. Kaya isang malaking palaisipan ngayon, ano nga bang tunay na rason sa likod ng kanyang nagawang desisyon? Well, ayon kay Shams ng ESPN, personal nga po niyang nakausap si Kyrie Irving kung saan sinabi nga nito na meron nga siyang tatlong rason bakit siya kumuha ng bagong kontrata. Una, gusto nga po niyang magpakita ng commitment sa prangkisa. Bukod dyan, gusto rin naman itong mag-build ng legacy. Ayaw rin naman nga po niyang maulit pa ang nangyari sa kanya noon sa Brooklyn Nets. Habang ang pangatlo ay ang katotohanan na gusto niyang makakuha sa Dallas Mavericks ng bagong kampyonato at pinapangako nga po niya na magagawa niya ito sa mga susunod na taon. Samantala, sa pagtatapos ng NBA draft, nakakuha nga dito ang Los Angeles Lakers ng 5 bagong manlalaro, kabilang na sina Adotiero na inaasahang papipirmahin nila ng regular contract, Eric Dixon na pipirma ng 2-way contract, RJ Davis na merong exhibit 10 deal. Siyempre, pinapirma rin naman ng Lakers ang isa pang undrafted forward na si Artur Kaluma na binigyan nila ng 10 contract. Bukod dyan, inaanunsyo rin naman ng kanilang team na kinuha nila ang undrafted player na si Julian Reese na siyang kapatid ng WNBA player na si Angel Reese. Bali, lahat ng mga nabanggit ko, inaasahang maglalaro sa Summer League. Pero sa 6 na bagong player, 2 dito ang ikinatuwa ng gusto ng mga fans. Ito, sina Adotiero dahil sa pagiging hyper-athletic nito, sakto sa gagawing lob passes ni LeBron James at Luka Doncic. Malaki rin naman ang pangangatawan nito bilang isang defensive wing kaya mapapakinabangan nga siya sa pagpapalakas ng pisikalidad ng koponan. Maliban sa kanya, jackpot rin naman ng Lakers kay Eric Dixon since ito ang number 1 scorer sa college basketball last season sa pag-average niya ng 21 points per game sa dissenting 41% sa 3-point line na makakatulong para mapalakas ang offense. Kaya mukhang di nagkamali si Pelinka sa pagkuha sa 2 player na ito. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na kung meron man nga pong isang player ang Golden State na merong pinakamataas na value, ito walang iba kundi si Jonathan Kuminga na mas lalong tumataas ang posibilidad na ma-trade ngayong off-season. Ayon sa naging pahayag ni Kuminga, inamin nga niya nito na hindi nga siya nabigyan ng chances ng Golden State na mapatunayan ang sarili. Kaya ngayon nga pong nasa punto siya ng kanyang karir, mas priority niyang mas maging isa sa mga top contributor ng kanyang koponan. Gusto rin naman nga nito na maging all-star multiple times nitong mga nagdaang taon. Hindi rin naman nga po niya nagawa ang kanyang gustong gawin, kaya ito ang mismong rason bakit naawa siya ng husto sa kanyang sarili. Kaya simula nga ngayon, gagawin nito ang kanyang gusto nang hindi pinipigilan ng kanyang koponan. Sa madaling salita, desidido talaga si Kumingang umalis sa Golden State Warriors at mag-request ng trade sa mga susunod na linggo.